Mag-ingat, inilunsad ng Israel ang pinaka-advance nilang mata sa himpapawid, ang Huron. At kapag lumitaw ang eroplanong iyon, ibig sabihin may naghahanda ng plano para sa mas malaki pang mangyayari. Magandang araw, ako si Ari mula sa Israel at sinimulan ko ito ngayon dahil kapag inilalabas ng Israel ang naksyon. Si Huron, ang totoong pangalan nito, ay isa sa pinakasopistikadong intelligence platform ng bansa. Hindi ito para paikot-ikot lang. Ito ay para makita, makinig at subaybayan ang mapa real-time mula sa malayo na may coverage na umaabot hanggang Iran. Binanggit ko lang ito para maintindihan mo ang antas ng tensyon. Pero ang balitang gusto kong simulan natin, ang gusto kong pag-usapan ay iba pa. Hindi lang ito balita, kundi pagtatapos ng isang kabanata para sa lahat, Israel. Kahapon, unang beses sa 12 taon, nagising ang bansa na alam nilang wala nang natitirang bihag, buhay o patay sa Gaza. Noong Lunes, mabigat ang mga oras dahil sa dalawang sabay na dahilan. Sa isang banda, simboliko at emosyonal na pagsasara ang kaso ng Iran. Sa kabila, tumataas ang tensyon sa gitnang silangan kasama ang Estados Unidos at Iran. Sa pamamagitan ng mensahe, pagpapakita ng puwersa at mga kilos na parang paghahanda na sa aksyon kaysa diplomasya. Bago ko talakayin, ibahagi mo muna ang opinyon mo sa chat dahil sabay natin itong nararanasan. Totoong oras na hindi pa nangyari sa kasaysayan ng makabagong digmaan. Sa tingin mo ba magtatapos ito sa isang pag-atake o isa lang itong pampulitikang presyo ng Estados Unidos laban sa Iran para pilitin ang kasunduan? Nakita na natin ito sa kaso ni Maduro at Venezuela. Sa huli, akala ng lahat na nagbibiro lang ang Estados Unidos at kakaunti lang ang nakaisip sa naging nakakagulat na nangyari, na talagang ikinagulat nating lahat, literal. Sige, balik tayo sa usapan tungkol kay Iran na inilibing ngayon sa Mitar. Siya ang huling dinukot, 845 araw na ang lumipas mula nang bumagsak siya sa labanan kontra Hamas noong Oktubre 7, 2023. Sa libing, naroon ang lahat ng sektor, pamilya, kaibigan, unit, pamilya ng mga bihag at mga opisyal tulad nina Pangulong Isaac Gerson, Punong Ministro Benjamin Netanyahu, Ministro ng Depensa Israel Katz, at iba pa. Naglabas ang Israel Defense Forces ng larawan at video ng misyon kung saan nakuha ang labi ni Iran habang siya ay kinikilala. Natagpuan ito noong Lunes, alas 2 ng hapon, sa sementeryo ng Al-Batesh sa Hilagang Gaza. Habang nasa operasyon, lumabas ang balitang maaaring hindi alam ni Hamas ang eksaktong kinaroroonan ng bangkay. Sa isa pang video, makikita ang mahabang hanay ng mga pulis ng Israel na nag-eskorta sa kanya papuntang Abu Kabir Forensic Institute. Nakakagulat ang mga larawang nakuha mula sa lugar ng insidente kung saan natagpuan ang katawan ni Ran. Dahil sa huli, para sa lahat, para sa mga sundalong nandoon at naghahanap sa loob ng 2 taon, literal na gantimpala ito ng tiyaga at ng hindi paglimot sa kahit isa sa mga dinukot. At ito ay maaaring ibuod sa 3 salitang mahalaga para sa akin: respeto, dignidad, at karangalan sa kanyang huling paglalakbay. Ang mga litrato at video na kumalat sa social media ay nagpapakita ng respeto at tapang, hindi lang para kay Iran, kundi pati sa kanyang sinisimbolo. Sa Israel, ito ang unang araw sa loob ng 12 taon na alam nilang wala ng bihag, buhay o patay sa Gaza. Ganito nagtatapos ang masakit na kabanata para sa Israel. Hindi nito binubura ang sakit o inaayos ang lahat, pero nagsasara ito ng isang yugto. Ang tanong ay, ano ang gagawin ng bansa sa lahat ng naipon nito sa mga taon? Dahil magkaiba ang patuloy na nasa mode ng pagsagip at ang magising isang araw at sabihing tapos na. Habang pinoproseso pa ng Israel ang lahat, dumating pa ang isa pang malaking issue na parang bigla ang hampas. Habang inilibing si Iran ngayon, sinusubukan ng bansa na kahit paano'y makahinga. Patuloy ang tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran
at ang sentro ng issue ay unti-unting lumilipat. Bago iyon, isang simbolikong impormasyon ang nagpapakita ng ating kasalukuyang antas ng alerto. At dito ko sinimulan ang sinabi ko sa video na ito. Ngayong araw, ipinakalat ng Israel ang Orun, ang pinaka-advanced nilang eroplano sa intelihensya na nagkakahalaga ng $1,000 milyon. Ayon sa Mission Black, kayang subaybayan ng eroplano ng paniktik ang mga target mula Iran hanggang Yemen ng real-time. Ito ang diamante ng Squadron 122 ng Israeli Air Force. Inaanyayahan kitang basahin ito sa ilalim ng hangin. At kapag pinalipad ng isang bansa ang pinaka-advanced nilang intelligence platform, hindi iyon para panatilihing aktibo o nasa kondisyon o para bigyan ng maintenance. Gaya ng sinasabi ng marami, iyon ay para magkaroon ng mga mata at tainga sa mapa sa totoong oras. Kung bumilis o bumagal ang kasaysayan, dapat alerto ka sa mga nangyayari. Alam naman natin yan. Nagkokooperahan ang Israel at Estados Unidos sa mahalagang estratehikong impormasyon at ang eroplanong ito ay nangongolekta at nagpaproseso ng napakaraming datos. Sa usapin ng intelihensya at kasaysayan, bumibilis ang mga pangyayari. Nagbigay ng direktang babala si Donald Trump, presidente ng Estados Unidos. Sinabi niyang may malaking armada papunta sa Iran at hiniling sa rehimen na agad makipagnegosasyon para sa makatarungang kasunduan. Kung saan ang sentrong usapin ay ang mga sandatang nuklear, hindi maaaring magkaroon nito ang Iran. Naaalala mo ba si Maduro noong binigyan siya ng ultimatum at inakala nating bantalang ito? Sa kanyang post ngayon, inihalin tulad ni Trump ang fleet sa ipinadala sa Venezuela at binanggit na pinangungunahan ito ng United States ship Abraham Lincoln. Tinapos niya ito sa pahayag na walang alinlangan at handang tuparin ang misyon ng mabilis at marahas kung kailangan. Naglagay pa siya ng mahalagang bahagi na tugma sa mga sinabi noong mga nakaraang buwan. Naalala ni Trump ang operasyong Martilyo ng Hating Gabi noong Hunyo. Binalaan niya ang Iran na magiging mas matindi ang susunod na pag-atake kung hindi sila agad makikipagkasundo. Habang naglalabas ng ultimatum si Trump para mapilitang makipagnegosasyon ang Iran, ayon sa mga source ng Amerikanong media mula sa gobyerno. Ang mga negosasyong palihim na isinasagawa ng Estados Unidos at Iran ay kasalukuyang nasa deadlock o wala sa ayos dahil matigas na tumanggi ang Iran sa 4 na kondisyon ng Estados Unidos na tinalakay sa nakaraang video. Ang tunay na usapan dito ay hindi lang sa salita na tatapos. 2 linggo na tayong nakakakita ng mga totoong operatibong kilos. Lahat ng palatandaan ay nagsasabing ang dagat ang nagiging pinakamagulong lugar ng bangayang ito. Samantala, nakaposisyon na ang attack group United States ship Abraham Lincoln. At ayon sa ulat, itinaas na ng Tehran ang alerto ng kanilang puwersang pandagat. Kailangan nating umasa sa pagsusuri ng military analyst gaya ni Danny Citronovics mula Institute for National Security Studies. Sinabi niya ngayon, mas magiging sentro ang dimensyong pandagat kaysa sa mga naunang engkwentro. Bakit kaya? Dahil sa heograpiya ng Golpo Persiko, ang kipot, tiyak na ruta at lapit ng baybayin. Dahil dito, maaaring bigyan nito ng tsansa ang Iran na magdulot ng malaking pinsala kahit laban sa mas makapangyarihang bansang tulad ng Estados Unidos. Mas malakas ang Estados Unidos, pero ang lugar ng laro ay hindi nagpapatawad ng pagkakamali. Ipakita ko sa inyo ang kalagayan dito sa gitnang silangan. Una, isinara ng Iran kahapon ang mga mahalagang bahagi ng himpapawid gamit ang mga NOTAM para sa mga piloto at airline tungkol sa mga restriksyon at panganib sa isang airspace. Binanggit sa tala ang pagsasara ng himpapawid sa Hask mula ika-27 hanggang ika-29 ng Enero. Estratehikong base ito ng hukbong dagat sa labas ng kipot ng Hormuz. Pag-export ng langis ng Persya. Naipabatid din kay Bushehr hanggang Enero 31 at napag-usapan ang totoong putukan at panganib sa 25,000 talampakan. Ibig sabihin, hindi ito simbolikong pagsasara. Ayon sa NOTAM's alerto, bawal talagang lumapit dito.
Pangalawang aspeto ay inilalabas ng Estados Unidos ang kanilang electronic na panghuli. Dumating sa rehiyon ang RC, 135 Rivet Joint, isang electronic intelligence platform na kayang sumagap ng signal, radar at komunikasyon. Ang TOMA ay espesyal na idinisenyo para matukoy ang lokasyon ng mga device na konektado sa impormasyon hinggil sa posibleng piling pag-atake laban sa mga lider ng Iran. Nagsasaad ng pagbuo ng location network bago umaksyon, elektroniko. Ibig sabihin, literal na minamapa ng Estados Unidos ang lahat at tinatandaan ang lahat ng mga pinuno ng rehimen ng Iran. Sumama ang elektronikong mga ngaso ng Estados Unidos sa espiyang Israeli na uron sa himpapawid. Ikatlong punto, lihim na paglipad sa Israel. Kahapon, may na-detect na C-130 at 30J na lumipad mula Kuwait papuntang Tel Aviv na may kunwaring hintuan sa Cyprus. Sa antas na ito, tumutukoy ito sa sensitibong kargamento, espesyal na tauhan, at kagamitan sa komunikasyon o pag-e-encrypt. Lahat ito ay tahimik na koordinasyon ng Estados Unidos at Israel. Nadagdagan pa ito ng matinding aktibidad ng himpapawid sa harap ng Iran na may malinaw na listahan. Habang nangyayari ito, ginagamit ng Iran ang pananakot bilang malakas nilang baraha. Ipinahayag ng Iran ang isang recording ng isang underground na base ng hukbong dagat na may mga cruise missile na idinisenyo para umatake ng mga barkong pandigma at aircraft carrier. Kumalat ang recording na ito sa Arabong Network, pati na rin sa mga network natin sa gitnang silangan at kanluran. Paulit-ulit na sinabi ng rehimen nitong mga nakaraang araw na palulubugin nila ang mga barko ng Estados Unidos at gagawing impyerno ang dagat. Sa kabila ng lahat, eksaktong sa gitna ng tumitinding tensyon at pagdating ng United States ship Abraham Lincoln, may isa pang nadagdag. Naglabas ng AI-generated video ang mga kanal ng Revolusyonaryong Gwardiya na pinamagatang mensahe para sa aircraft carrier Lincoln na nagpapakita ng mga barko, cruise missiles at aktibidad ng hukbong dagat ng Iran. Tinatamaan ng arsenal ang American aircraft carrier na malinaw na bahagi ng psychological warfare sa gitna ng tumitinding tensyon. Kapag ang isang rehimen ay naglalabas ng video, underground bases, mensahe sa aircraft carrier at banta, ibig sabihin gusto nitong magdalawang isip ang kabilang panig sa kanilang gagawin. Ang totoong tanong na dapat nating itanong ay ipapasa ko sa inyo. Ginagawa ba nila ito dahil malakas sila o dahil kinakabahan sila? At sa gitna ng lahat ng ito, may isang mahalagang detalye. Patuloy na inilikas ng Europa ang kanilang mga tauhan mula sa gitnang silangan. Halos araw-araw itong nangyayari. Pinag-uusapan ang pagdami ng kargamento at very important person flights sa Europa na nagpapakita ng agarang paglikas ng mga diplomatiko at hindi mahalagang tauhan. Kapag nagsisimula ng mag-empake ang mga diplomatiko, ibig sabihin ay may nararamdaman silang may mangyayari na malapit na. At sinasamantala ko ang pagkakataon para sabihin sa inyo ang isang mahalagang bagay. Kung pinahahalagahan ninyo ang ganitong uri ng ulat, syempre, direkta, dito mula sa Israel. Mag-subscribe na kayo sa channel, pindutin ang subscribe button, pindutin din ang maliit na kampanilya para ma-activate ang notifications at malaman ninyo kapag may bago akong ulat na ibinahagi. At malaman ninyo na aktibo na ang mga membership ng channel. Nagbibigay kami ng access sa pribadong WhatsApp group kung saan araw-araw kaming nagbabahagi ng mga balita at update. Sa Israel, may dalawang mahahalagang paghahandang dapat isaalang-alang. Una, mga ulat mula sa Iran ang nagpakita kahapon ng isang ehersisyo gamit ang mga ballistic missile na ibinahagi at kumalat sa lahat ng social media. Pangalawa, ulat mula sa Israel Hayom, dyaryo sa Israel. Ang United Kingdom, United Arab Emirates at Jordan ay nagtutulungan sa Israel para harangin ang mga drone at missile mula Iran. Binanggit ang mga radar at pinagsasaluhang lohistika, pinapalakas ang panrehiyong depensa, pinoprotektahan ang Israel at inihihiwalay ang Tehran. Kasabay nito, lumitaw ang espesipikong pagtuon sa posibleng pag-atake ng Iran gamit ang malawakang drone. Ayon sa talaan at kakayahan ng Iran na gumawa ng ganitong uri ng kagamitan, umaabot ito sa humigit kumulang 400 drone kada araw. Ibig sabihin, kung sakaling umatake ang Iran sa Israel, gagamit sila ng paraan ng pagsasaturate.
At sa harap ng napakaposibleng senaryong ito, pinalalakas ng Israel ang depensa gamit ang local anti-drones system ng Elbit Systems para sa detection at depensa. Ang sistema ay kayang mag-detect mula sa malalayong distansya para sa kumpletong 360 degree na coverage. Paano ito gagana? Pinagsama ang radar, radio frequency sensors at electro-optical cameras para matukoy ang mga drone mula sa malayo. Binibigyan sila ng oras para mabilis makilala at magdesisyon ng tugon, gaya ng electronic neutralization gamit ang interference o pagkuha ng kontrol. Paano ito sa malalayong distansya? Mas tiyak na depensa kaysa kay Kafko ang pagsasaturate ng lahat, dehysterics at automasyon. Dito kumikilos ang buong AI system. Sa mga ginagawang mahalagang bahagi ng lahat ng sangkap ng ehersisyong militar ng bansa. Ngayon, sa tingin mo ba magkakaroon tayo ng direktang labanan gamit ang mabibigat na armas na ilang araw lang tatagal o magiging digmaan ito ng mga drone at elektronikong laban? Panggugulo at tiyak na pag-atake na ilang araw o linggo lang, pero walang malalakas na pag-atake? Alin sa dalawang senaryo ang mas posible? Oh, sige. Simple lang. Basta maresolba lahat sa diplomatikong usapan. Dahil sa totoo lang, maghihintay at magmamasid lang tayo para maintindihan ang mga nangyayari. Sa ganun, maiwasan natin ang spekulasyon at magkunwaring propeta. Hindi ako papasok dyan kasi kahit ano pwedeng mangyari. At ang sitwasyon, gaya ng nakikita natin, ay sumusunod sa isang pattern na halos kapareho ng nangyari noong nakaraang digmaan noong Hunyo. Sa digmaan ng 12 araw, pati na rin sa nangyari kamakailan lang sa Venezuela. Isang buong paghahanda, araw-araw ang lumilipas. Sinasabi ng mga tao na wala namang mangyayari. Pero ayun, nagulat tayo sa nangyari. Dito natin makikita na ang tanging ginawa ng Estados Unidos sa lahat ng mga linggong iyon ay maghanda at ayusin ang lahat ng kanilang mga piyesa para sa matindi at huling dagok. Ang posisyon ng internal front sa Israel ay malinaw. Walang mamamayan ang mauuna sa balita, sabay-sabay nating malalaman. Kapag nagsimula na ang inaasahang pag-atake laban, alam na magkakaroon ng labanan sa Ernava at sa mga susunod na araw ay hindi na mapapanatili ang panloob na kaayusan. Kung sakaling mangyari iyon sa kaliwa, hindi natin maaaring asahan na mga kalsada na makasisiguro tayo na wala na tayong magagawa kundi maging mapagmatsyag sa mga nangyayari at panoorin kung paano gumagalaw ang lahat ng mga pirasong ito. Salamat po sa inyo sa pag-abot dito. Mag-subscribe po kayo at i-activate ang kampanita para malaman ninyo kapag may bago akong ulat. Huwag po kayong aalis nang hindi nag-iiwan ng like. Magkita tayo muli.